Balik po tayo, Double B Insider mga kapuso. Nasa ating linya na po si Ma'am Alex Cruz, ang chairman ng Philippine Practical Shooting Association Action Air. At sa kasalukuyan po ay mayroon po tayong isinasagawa na qualifier classification match 3. Yan po sa Quezon City Police District Firing Range para po sa Action Air ng World Shoot 2025. Gaganapin po kasi ang Action Air World Shoot 2025 dito po sa Pilipinas, sa Iloilo. Kung di po tayo nagkakamali ay sa buwan ng July. At kanina ho nung ako'y bumisita dyan, naging kapansin-pansin na meron na palang mga sumasali na mga bata. At sa ganitong uri ng sports, yung practical shooting, pero ang gamit po ay yung airsoft. Merong 6 years old na bata, binabanggit ko kanina, at meron din mga 10 years old, 11, 12, at ang mga nagko-compete po galing pa ng Iloilo, may team ng Capiz, may team ng Tarlac City, meron nga Dumaguete, meron ding mga dumalo galing ng Hong Kong, meron pang galing ng ibang mga bansa. Mamaya malaman pa natin. Si Ma'am Alex Cruz, magandang hapon po. Welcome po sa Double B Insider. Good afternoon po sa inyo. Magandang hapon, ma'am. Kumusta na po kayo dyan sa firing range? As of now po kasi matatapos na yung palaro, so magkakaroon kami ng awarding para sa mga mananalo. Opo, ay una-una tanong natin, gaano karami ho yung mga bata, ito mga sabi natin, mga chikiting gubat, mga maliliit na mga sumali ngayong araw pong ito? So ngayon po kasi merong sumali na almost 100. So 80% of that is puro mga bata. Ang galing. From 9 years old and then and up. Pagka ganitong mga pagkakataon, ma'am, ano ang mga nakita po natin na naitulong, mga pagbabago sa mga bata o mga kabataan sumasali sa ganitong uri po ng competition? Unang-una po, nabibuild yung self-confidence ng mga bata at yung mga disiplina nila sa sarili nila about sa gun handling ba at natututunan nila. And then, yung mga communication nila sa ibang kapwa nila mga bata o ibang tao, instead na naglalaro lang sa bahay or nagko-computer or yung iba, minsan nagda-drugs pa or nagga-gadget, yung iba. And then instead na doon, nandyan sila sa firing range and then they obtain the self-confidence. Ayun, ito ay siyempre sinasamahan ng kanilang mga magulang. Yes, with the parents. Kasi yung baril nila, like yung mga tunay na baril, inire-register din sa krame. So sa krame, hindi pwede ang minor. So kasama yung nanay, tatay, kapatid. So yung pamilya na sila. So para na rin silang banding na rin sa kanila. So ito yung pag sinabi nating airsoft, meron ito yung may hangin, lalagyan ng hangin at may mga balin ito, yung mga plastic pellet. Yes. So yan din yung ginagawa nilang training ground kasi yung iba dyan is gusto nilang mag-world shoot sa tunay na baril, sa real steel. We call it the real steel. So ang ginagawa nila, yung mga bata, dinidevelop muna namin sila sa Action Air or sa airsoft para hindi sila matatakot kasi minsan malakas yung tunay na baril ang putok. So yung iba, natatakot na sila, so ayaw nila mag-try. But dito sa airsoft kasi, since na gas lang siya, mahina yung putok niya, so yung mga bata, na-encourage lalo na maglaro. Ayun, at meron din silang mga nakikita ko rito. Pinalalabas po natin yung mga video nakuha kaninang umaga. Meron din silang mga safety gears, tulad ng headset, meron silang protection sa mata, na bahagi yun ng kanilang gears. Yes, because po, number one po is kailangan is safety. So safety po, dapat meron kayong eye protection. Sa earplug po hindi na kailangan kasi wala naman siyang tunog. So most important, kailangan before bumaril sila, before sila sumalan doon o pagpasok pa lang ng range, kailangan naka-safety gear na sila, which is the eye, because we only have one eye. So kasi baka minsan kasi nagba-bounce back yan, tatamaan sila sa mata. So kahit yung mga spectator, dapat nakasalamin din sila. Para protection. At dito ba sa ganitong klase ng sports, merong sabihin natin, merong bang maganda-gandang future ang mga Pilipino? Lalong-lalo na itong mga kabataan. Yes. As they mentioned po, meron tayong world shoot. This is the first time in the Philippines. We have Action Air World Shoot. It means world shoot is like the Olympics. So, mga galing sa ibang bansa, from
worldwide. Anyway, worldwide yan, pupunta dito sa Pilipinas to compete. So hindi lang natin pinopromote yung about sa mga bata, pinopromote din natin yung tourism dito sa Pilipinas. Kasi we're talking about maybe 1,000 from another country to shoot in the World Shoot this coming July in Iloilo. Ayun, dami nun ha. At Yes, dahil and dito, then kaya pala kanina, meron ding mga, ano-anong mga bansa ho yung mga dumalo kanina, ngayong araw? So they are coming from Macau, Hong Kong, and Korea. Meron din taga-Korea and Mongolia. At ito paggaganto mga galing sa ibang bansa, syempre tinutulungan nyo rin po ito para dun sa processing ng kanilang mga gamit pang competition. Yes po, para po siya sa tunay na baril, kinukuha natin sila ng PTT, yung permit to transport. So nag-a-apply tayo sa FPO, sa loob ng krami, para mabigyan sila ng PTT, and then they can bring back and forth yung baril nila kung saan man silang bansa nang galing. Ayun, ito nga So meron. compliance tayo lahat sa pulis. Ayun, meron nga hong yung mga nagko-komento rin dito, sinasabi nila, baka sabi ni Vince Tej, baka mali po yan na ma-introduce natin sa bata yung paghahawak ng barel. Ano po ang reaksyon niyo po dito, ma'am? So, kasi ang bata, tinuturuan natin to have that discipline. So, before sila umawak ng baril, meron silang mga coaches and the gun club, before sila mag-join dyan, meron silang gun club, and the gun club, we have to teach them, una, yung safety nila, and then, nakikita nyo naman yun sa mga palaro namin dito, wala namang nagdi-disqualify because of the safety. And this is the training ground, the stepping stone ng mga bata para kung magta-transition sila sa tunay na baril. Sa mga iba pang klase ng competition, no? Pero ang isang malaking katanungan na kapag sa ganitong competition, ito ba ay mayroon ding tulong o suporta na nakukuha po sa gobyerno? As of now po, yung shooter natin is kanya-kanya sila ng gastos nila. Kasi sila naman nabibuild naman yung self-confidence nila. Kumbaga ba, yung parang masaya naman sila sa ginagawa nila, tapos lalo yung mga magulang instead na naka-stay lang sa bahay. So, they support naman yung mga anak nila, but yun nga ang gusto namin sanang i-develop, at least merong support sa mga junior shooter natin, kasi meron tayong competition din sa ibang bansa, and then join. So, it's like, parang natin, yung gold medalist natin si Yulo, we have Olympics. In Action Air, we also have World Shoot. So, the first one, it happened in 2018 in Hong Kong. Okay. So, na-stop lang siya kasi that is every 4 years. Na-stop siya kasi nagkaroon tayo ng pandemic. O yes, dapat ang susunod yan is Russia. Ang problema, after ng pandemic, sa Russia naman nagkagyera. So, ang ginawa, nag-beat ang Philippines to get the World Shoot. That's why the next World Shoot is coming here in the Philippines. Ayun. Napakagandang pagkakataon ito para maging, sabi ko nga maging parang show window na naman ng turismo itong Pilipinas by 2025. Yes, sir. Pero kasi makikita nila yung ganda ng Pilipinas, yung mga galing sa ibang bansa. So we are also, natin yung tourism dito sa Pilipinas. Ayun, nakita ko nga kanina yung bang isang batang babae. Anong pangalan na nito? Ito, tama po ba? Ito yung maraming naglalike sa kanya pagka nakikita ko ito sa Facebook Kasi po marami siyang natutunan ng mga bata, tapos na-encourage kasi napapanood siya, na-encourage yung ibang bata sa mga ginagawa niya kasi meron siyang self-discipline. Tapos safety na, at natutunan yung safety. Ayun. At isa pa, pagkatapos po nito, saan-saan naman yung mga susunod na mga qualifier shoot pa din in preparation para dito sa World Shoot? Yes, sir. So, because of the World Shoot, so meron tayong every month, meron tayong qualifier matches. So, next match is on September 21, 22 sa Cagayan de Oro, October 6 sa Baguio, and then November 15, 17 is Iloilo naman. Ayun, so mahaba-habang pagsasanay po ito, no? At ang isang nakikita lamang na problema pagdating ng 2025, medyo may mahaba-habang gun ban ito, no? Paano po ang gagawing pagsasanay ng mga shooter na ilalaban po natin sa World Shoot? Opo, sa gun ban naman po, sadly to say, nakasama ang airsoft natin doon kasi sa replica. So, hindi rin sila pwedeng lumabas, hindi rin kami pwedeng mag-conduct ng competition. So, we are planning kasi may mga indoor range na yung mga baril nila, meron silang locker doon sa indoor range, and then iiwan na lang doon sana yung baril, and then they can practice for the World Shoot.
Ayun, at least doon na mag-i-stay. Pagka ganon, kumbaga wala kayo nakikitang Walang mabibreak. isyung legal. Yes, walang mabibreak na rules. And i-add ko lang po, ang mga airsoft gun po nila is meron po yung mga nire-register po yan sa FEO. Yeah. It's a one-time registration, magbabayad lang po ng 200. Ayun. And then when they go to other city or other country, we have to apply the PTT to the FEO. So we have to comply with every rules para hindi tayo nagbi-break, para yung mga bata, lahat-lahat, pati safety nila, yung rules is nasusunod natin. Ayun. Ay pagka ganito mga palaro daw, may mga tatanong, saan po sila maaring makipag-ugnayan para makasali at ma-join nila yung kanilang mga anak at makipaglaro din at sabi nga nila makatulong sa pagpapalakas ng self-esteem. Hindi lang daw laro ng gadget. Yes sir, they can contact me on my Viber. So siguro pwede i-share nyo yung Viber number ko or doon sa messenger namin or sa Facebook, meron kaming group chat ng mga Action Air. So, naglalagay kami doon lahat ng details kung kailan yung palaro, kung ano yung mga palaro sa ibang bansa, gusto nilang mag-join, and then we can help and assist them. Ayun. So, meron pa ba tayo mga nakikita? Meron pa kayo nakitang ilang pang challenges para sa nalalapit na World Shoot para po dito sa Airsoft 2025? Beside dyan, sir, is, yun na nga, sir, yung ang kinalulungkan natin, yung pakaming na gun ban, So, ito lang talaga yung gun ban. Pero at least, sabi nyo nga, meron naman kayo pa parang solusyon. Anyway, Ma'am Alex, maraming salamat po at congratulations sa lahat, lalong-lalo na itong mga chikiting gubat na mananalo ngayong araw pong ito at sa mga susunod pang mga competition at pagdating sa World Shoot ay kanila namang dadali ng bandila, watawat ng Pilipinas. Yes, sir. So, we also invited you, sir. Sana ma-cover nyo rin para makita ng buong Pilipinas o lahat ng natin, na makita natin na talagang sila magpupuntahan dito sa atin. And then, they will also raise our Philippine flag. It's like in the Olympics. Okay, ang kagandahan doon kasi walang height requirement ito eh. At kung takbo-takbo, kayang-kaya to ng mga Pinoy. Yung mga ganitong competition. No age limit. Yes, sir. No age limit. Ayun, age limit. Ang limit lang yung pag medyo sumasakit yung inyong likuran. Yan lang at yung paa. At dahil sa, alam nyo na, yung mga lalong-lalo na pagka nagkakaedad na, no? Yan lang ang pinaka-limit na. Ma'am Alex Cruz, maraming salamat po sa panahon. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Mga kapuso, si Ma'am Alex Cruz, ang chairman ng Philippine Practical Shooting Association Action Air. At ongoing po yung ginagawa po ngayon na qualifying match o qualification match 3 para po sa Action Air World Shoot 2025. Gaganapin po ito sa Iloilo sa buwan ng Hulyo. Next year po yan. Pero ngayon pa lang talaga ng pukpukan na. At nagsisimula na po na dumayo yung mga ibang bansa dito sa atin. Sabi nga medyo maka-acclimatize na sila. Masubok na nila yung taga Baguio nga. Mga ikwento ko mga kapuso. Yung batang taga Baguio na naglaro. Kasama yung kanyang magulang at yung kanyang kuya. No? Nung nakakailang laro na, namumula na yung pisngi. Sabi ng kanyang nanay, kasi hindi na po siya kasi sanay sa init. Siya nga naman, dito kasi napaka-alinsangan ng panahon, no? Ngayon pa lang, congratulations at sana'y dumami pa yung mga kabataan na mahihilig hindi lamang sa ganitong sports, kundi sa marami pang mga sports na maaring salihan ng mga bata, na mga kabataan na makapaghuhubog po ng magandang kaisipan, disiplina, at kasama rin po rito ang sportsmanship at lalong-lalo na po ang pagmamahal sa bayan.